Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bayet. Ito na nga, pag-usapan na po natin ang mga malulupit na issue. Alam mo, grabe may matindi hong banat itong si Congressman Pulong Duterte dito kay Abante. Kasi etong si Abante, mali-mali na naman. Alam mo itong taon to, no? Abante yung kanyang apelido pero tumatanda siyang paurong, ano? Gago! Hindi ko alam bakit. Hindi kasi ito, papaliwanag ko sa inyo ha. Ang konteksto nito. Ang konteksto nito, sinabi ni Baste doon sa interview natin. Kasama natin sila Alvin doon at saka isang si Boss Anton ng taga-SMNI. Abay, in-interview natin si Baste at tinanong natin pagdating ho doon sa mga sinasabi ni Marcos, I'm angry, yung useless, yung mahiya naman kayo, at saka yung lifestyle check. Ang sabi ni Baste ay PR stunt. 'Di ba? Yun ang sinasabi niya. Walang mga yan kasi sabi pa nga ni Baste, kung ano yung sinabi ni Marcos, kabaligtaran ang gagawin niya. Halimbawa, yung ginawa niya sa tatay namin, na sinabi niya, hindi niya papadala sa ICC, hindi hahayaan ng ICC makialam. Pinadala niya. Di ba? Kung ano yung kabaligtaran, sabi, ibababa ang presyo ng bigas. Tumaas ang presyo ng bigas. Basta kung ano yung sinabi ni Marcos, siguradong hindi yun ang mangyayari. Ha? Kaya kayo, kunwari, gusto ninyong mag-asawa, wag ko kayong lalapit kay Marcos, sasabihin niya, makakapag-asawa ka, nako, kabaligtaran yan. Sigurado, Kaya wag kayong lalapit dyan. Kasi mamaya, magsalita yan, tapos sasabihin niya, bubulahin lang kayo, tapos biglang kabaligtaran na mangyayari. Yun yung sinasabi. Ito yung konteksto nun ba't ko kinikwento sa inyo to? Kasi yan ang konteksto niyang issue na yan. Tapos, all of a sudden, etong si Abante, nagkomento. Di ba? Nagkomento siya na tila, bakit hindi mo tingnan at tanungin yung kapatid mo during the Duterte's term, nung 2016 to 22, kamusta ba yung project ng kapatid mo na si Congressman Pulong? Yun ang biglang hirit niya. Sa loob-loob ko, sandali. Hindi naman ikaw ang kinakausap. Hindi naman ikaw ang binabanatan. Hindi naman ikaw ang sinabihan. Pero bakit ikaw ang nag-react? Anong nangyari sa'yo, Abante? Ba't ganun? Parang paurong ka talagang tumatanda, ha? Paano nangyayari? Bakit biglang ikaw nagre-react? Hindi, kasi minsan, di ba, sinasabi nga natin, minsan pag ang tao ay nag-react, siguradong guilty yan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito, halimbawa. May umutot sa elevator. Tapos, bigla mong sinabi, sino yung umutot? Sino yung umutot? Ha? Mumami na yung umutot. Alam mo, eto bibigyan ko kayo sikreto. Kung sino talaga ang umutot, hindi yung magsasabing, yung unang sasagot na, hindi ako hindi ganon. Alam nyo kung sino yung umutot? Yung nagtanong. Yung unang nagsalita. Bakit? Wala pang nakakaamoy, ikaw pa lang Siyempre, pumasok sa damit mo yun hanggang sa kaloob-looban mo hanggang naamoy mo na. No? Ikaw pa lang nakakaamoy, tapos bigla ka na kagad nag-react. Di obvious na obvious. Yung sinasabi natin Kaya nga tinatanong natin kay Abante, bakit ikaw unang nag-react? Sa sinabi ni Baste. Hindi ko maintindihan bakit ka pumiyoko. Ito panoorin natin ito ito yung reaction ni Abante. Mayor Baste po. Mayor Baste. Ang sabi po niya, PR stunt lang po yung... PR stunt lang? Yes po. Ako, ang suggestion ko, PR stunt lang. Actually, tinutukoy niya dito sila Marcos yung mga ginagawa ni Marcos. Hindi ko maintindihan bakit nag-react ka ng ganito. Ito. Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman. Magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit. Hinamon mo. Okay. Hinamon mo.
Baka kala mo hindi sasagot. Ang problema sa inyo eh. Kasi alam mo, ito yan eh. May nasilip si Yorme. May nasilip si Yorme na 14 billion na ginamit sa flood control ng mga kongresista ng Maynila. Hindi ko alam kung si Abante ba ay nasaktan doon kaya bigla siyang nag-react kahit ang tanong hindi naman kahit ang statement ay hindi naman nakadirect sa kanya. Nasaktan ka ba doon sa sinabi ni Yorme? Bakit mo binaling sa mga Duterte? Tingnan natin Kung saan ginamit ang puntong yan. Kung paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project. At kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Kinakailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR stunt to. Malaki daw ang baha pa rin sa Davao. Ay nako, Abante, hindi ko talaga na-gets kung paano ka naging pastor. Honestly hindi ko mag-gets. Kasi supposedly ang mga pastor madunong yan, magaling yan eh. Malupitan po yan pag hindi po ako nagbibiro. Magaling po yan eh, supposedly. Hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo. Eto lang para sa kaalaman mo, yung flood control na tinatawag, yung project na yan, napaka-obvious naman. Kaya nga may salitang control. Wala pong sinabing flood prevention. Kasi kahit saan kang pumunta ng mundo, even the first class country, kahit nga sa China, yung mga magagandang lugar doon, sa Japan, kahit saang bansa ka, basta matinding ulan, babaha, matik yan. Kaya nga hindi mo pwedeng sabihin na flood prevention. Okay? Pero, nagkakatalo yan sa bilis ng alis ng flood. Ibig sabihin, yung pagwala ng flood, doon nagkakatalo yan. Paghupa ng tubig, diyan nagkakatalo. Diyan pumapasok yung flood control. Ibig sabihin, di ba? Para bagang naligo ka, halimbawa dito sa hotel ko, clog yung shower. Medyo clog siya. Ewan ko, siguro ang daming buhok dito na sino ba natulog dito bago ako? Clog yung pero mabilis naman siyang humupa yung tubig doon sa paliguan. Bakit? Siguro may flood control dito. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng flood control, Abante. Hindi ibig sabihin hindi na babaha. Babaha at babaha pa rin pero mabilis nawawala. At yan ang nararanasan naman ng mga taga Davao City. Babaha pero in less than 30 minutes mawawala na. Kahit itanong mo sa mga taga Davao City. Hindi katulad sa Maynila. Umulan ng umaga, kinabukasan, medyo meron pa konti. Bumagyo ngayon, kinabukasan meron pa rin kahit papaano. Iba kasi yun yung sinasabing bakit tila hindi gumagana ang flood control sa Maynila. Pero sa Davao City, bumabagyo, bumabaha pero nawawala kagad. Yun ang ibig sabihin nun, Mr. Rabante. Ano na nangyari sa'yo? By the way, sabi ni Pulong, hindi pala dapat ito tawaging congressman. Bakit? Kasi pag sinabi mong congressman ka, ikaw ay representante ng iyong lugar o yung distrito. Alam naman natin si Abante, hindi nanalo. Ayan po ay fact. That's a factual. Hindi po siya nanalo. Bakit siya naging congressman? Yung kanyang kaibigan. Hindi ko alam kung kaibigan niya yun, pero feeling ko kaibigan niya yun. Yung congressman na kalaban niya. Hindi, syempre magkakaibigan naman yan di ba? Yung kanyang kaibigan, na disqualify. Bakit? Gumalaw na ang tinatawag nating Garcia Magic. Comelec Chairman Garcia. Yeah? Gumalaw na yung himala. Bakit? Na-disqualify. So, ibig sabihin, not because nanalo siya, itong si Abante, because dinisqualify lang yung kalaban niyang nanalo. Yun ang totoo. Kaya hindi ka dapat tawaging congressman. Ang sabi nga ni Congressman Pulong,
dapat ang tawag sa iyo pastor. Pasensya ka na, Mr. Congressman Pulong, hindi po karapat dapat tawaging pastor ito. Sorry ha. Kasi iba yung iba yung buka ng bibig niya sa ginagawa niya. So, siguro, in my opinion, maybe false prophet siya. Kasi sabi nga, in the last day, there will be false prophet. Feeling ko lang naman yun. That's my opinion. That's my freedom. May freedom of speech ko na sabihin na isang taon to, mali ang itinuturo. Feeling ko talaga mali tinuturo niya eh. Kasi iba yung tinuturo niya sa ginagawa niya. Oh. Kaya wag na nating tawaging bishop o pastor Abante. Dapat ang itawag natin dyan, Abante. O yan. Mas bagay yan. O, tuloy natin ha. Patunayan niya kung talagang PR stunt to or may katotohanan na sinasabi. Patunayan daw. Okay? O sige. Ito, para lang sa kaalaman mo muna ha. Bakit ba kasi masyado mainit ang ulo mo? Tingnan nga natin, ano ba ginawa ni Yorme? 14 billion pesos. Ganyan kalaki ang bumahang pondo para sa mga flood control projects sa Maynila. Naku po, patay tayo dyan. Wala palang permit mula sa lokal na pamahalaan. Naku, patay tayo dyan. Nasa frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Mula 2022 hanggang ngayong taon, higit 200 flood control projects ang itinayo sa lungsod ng Maynila. 14 Take note ha, 2022 hanggang ngayon. Ha? 200. Naku, grabe ano yan, ang tindi niyan. Kaya naman pala, hindi niya napansin, ang mga may ingay na congressman na umaatake sa mga Duterte ay puro mga karamihan din ay taga Maynila. Si Chua, ito si Abante, yung isa pa, yung mukhang, yung parang wala ng leeg. At saka yung isang medyo papogi. Sila ho yung apat na antinding bumanat kay BP Sara Duterte na dati naman sip-sip kay BP Sara Duterte. Oh. Yung pala naman, ladies and gentlemen, sila po ay merong 200 na flood control project. Naku, kaya naman. Ibig sabihin, nalakad nila. Hindi, ito naman, alam naman natin yan eh. Hindi, wala ko sinasabing ninakaw nila. Ang sinasabi natin, nalakad nila sa leadership ng Kamara na magkaroon sila ng proyekto. Oh. At yan ay 200 na project daw, flood control. Hindi natin alam bakit nagkaganyan. Ang tanong, gumagana ba? Hindi, kasi baka sabihin naman, sandali, Banat Bay, wala naman masama sa flood control project kung gumagana. O, totoo, wala namang masama kung gumagana. O, tingnan natin kung gumagana. O, play. billion pesos ang halaga niyan. Pero nadiskubre ni Manila Mayor Isko Moreno na ni isa sa mga proyekto walang kaukulang permit mula sa LGU. Nako. Inaprubahan daw ng DPWH ang proyekto kahit klaro umanong paglabag ito sa local government code at ibang ordinansa. So most of it finished already. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Itong lahat ng ito ay walang permit sa lungsod. Kung pagbabasehan ng mga dokumento, ang Chelsea Construction and Supply ang isa sa mga may pinakamaraming nakuhang proyekto na aabot sa 1.4 billion pesos. Isa sa mga proyekto nila ang 38.4 million peso flood mitigation structure sa kahabaan ng Estero de Magdalena sa Barangay 259 at 266 sa Tondo. February 2025 ang agreement at binigyan sila ng 161 days para tapusin ito. Dito sa kinatatayuan ko makikita yung isa sa mga flood control projects na ginagawa ng Chelsea Construction. Dito yan sa kahabaan ng Estero de Magdalena. At kung makikita ninyo, hindi pa rin yan tapos hanggang ngayon at patuloy pa rin nga yung kanilang paggawa kahit wala silang anumang permit mula sa Manila LGU. Nirereklamo na yan ng mga residente. Malaking perang ginastos dyan, tapos
pagdating ng mga baha daw, hindi naman gumana, hindi naman pinagagana. Nung huling bagyo, puno yung ano na yan, ito, apaw yan. Dumepensa naman ang DPWH North Manila District Engineering Office. Gumagana raw ang flood control doon at may maintenance team umano na nagmamonitor. Sa dating administration po, hindi po ni-require yung kuha ng permit. Papaalam lang po kami na gagawa na pinapayagan po. Sinuspindi daw muna nila ang mga nasabing proyekto. Sinisikap pa namin na makuha ang pahayag ng Chelsea Construction. Nagbabalita mula sa Frontline, Ayan. Monte. So, ayan yung sinasabing flood control ng Maynila. Okay? So, mukhang mga palpa. Kaya, alamin natin sa mga congressman. Kasi kung, hindi, ito yun eh. Di ba, alam naman natin na through them, because they represent their district doon sa Congress at doon dinideliberate ang pera. Kasi, alam nyo, sa totoo lang, yan naman po ay trabaho nila. Yan naman po ay trabaho nila at yan naman po ay kanilang function as a representative of their district. Na siguraduhin na may proyekto kayo at meron kayong mapagawa dyan at makakuha kayo ng budget from the national government at may alat doon sa inyong lugar. Walang masama doon. Walang masama doon kung talagang naiaano yung proyekto. Natatapos, nagfa-function at hindi siya yung masasabi nating pangit. Di ba? O yung isang bagyo lang tapos sira na kaagad. Dapat hindi low quality. Ngayon, ewan ko kung dahil ba sa ganitong birada ni Yorme at may isa pa siyang press briefing na sinabi niya yung mga presyo na nakuha ng bawat distrito, hindi ko alam kung dahil dito nagalit si Abante at napagbalingan si Congressman Pulong. Ang problema mga kababayan, si Congressman Pulong may ebidensya. Tinatanong nito ni Abante kung meron ba daw tanungin daw niya yung kapatid, sabi ni Abante kay Baste, tanungin daw ni Baste yung kapatid niya ni si Congressman Pulong kung nasaan yung mga project na yun. Ito po ayan. So ayan po yung mga project. Ito walang ghost project dito. Sabi nga, any Dabawenyo can request project data from DPWH. Our project are transparent and our records are open. Don't drag my brother into your grandstanding. Walang ghost project dito, walang bumabagsak na flood control project. Kung may baha man, humuhupa agad. Hindi kagaya ng swimming pool sa lugar nyo. Grabe, sakit nun ha. Totoo naman eh. Eto pa ha. Eto, dito, hindi na pinahirapan ng tao. Inilabas niya na mismo. Ayan. Davao City Project, pinakita nandyan. Mga natapos. Ayan completed. Eto. Ayan, may flood control. Kita mo naman, ayos talaga. Ayan, di ba? May resibo, maayos. Eto. Ayan. Di ba? Talagang merong ginawa. At kumpletong dokumento hawak ng at pwede ninyo yan kunin. Any Dabawenyo nga pwedeng kumuha niyan eh. Di ba? Ngayon, sige, ikaw, labas mo yung sayo. Hindi. Ang asta-asta mo Abante ha, nakahanap ka ng katapat mo. Sinasabi mo, tanungin si Pulong. Ayan, sumagot na si Congressman Pulong. Ikaw, ano sasagot mo? Sige nga. Anong meron? Kaya mo sagutin ito? Wala ka, di ba? Hindi mo naman kayang sagutin yan. Pero abangan natin. Malay mo sumagot sa mga susunod na araw. Hindi kasi alam mo, mga kababayan, wag bago kayo dumakdak, siguraduhin nyo meron kayong ebidensya. Kasi alam nyo mga kababayan ngayon, pagdating po sa
sa flood control, napakaraming issue. Wag po natin wag po natin tantanan, ika nga. Wag natin pong bitawan yan kasi importante yung chinugi si Torre, pero wag nating tantanan yung issue na yan kasi alam nyo, dinadivert o hindi spin ni Marcos yung issue na yan. Bakit? Alam mo, basahin nyo po ito, napakaganda nitong article na to. Ayan, yan. Itong article ni Rigoberto Tiglao. Ang ganda na po ng article na yan. At isa sa mga sinabi niya dyan, isa-summarize natin sa Tagalog. Ang sinasabi niya dyan ay tila merong propagandang ginagawa si Marcos para pagtakpan yung talagang problema. Parang ginagamit umano ni Marcos at ng kanyang media ang issue para ipakita niya na siya ay lumalaban sa katiwalian habang ipinapakalat ang imahe ng isang anti-corruption crusader. Kunwari yun daw. Crusader daw siya. Ayon sa tala, umabot sa 808 billion ang nagastos sa mga flood control project mula ng simula ng administrasyon ni Marcos. Yan yung sinasabi natin, di ba? Parang bang naglolokohan ba tayo? 800 billion ang flood control project mula simula ng administrasyon hanggang ngayong taon. Halos doble kumpara sa 372 billion nung nakaraang 4 na taon ni Pangulong Duterte. Mantakin mo. Ang lupit mo talaga, Marcos. Iba ka. Nakasaad din sa ilang proyekto ay umani ghost o bugbog. Sariling proyekto, walang aktual na ginawa at may kontratista, ito malupit, na malapit sa Partido Federal ng Pilipinas na partido ni Marcos. Naku po, sino yun? Walang iba kung hindi si Sara Diskaya, isang kilalang kontratista na magmay-ari ng 40 luxury cars. Baka naman. Biro lang At kabilang sa malaking kontratista. Ano ba ang kinaugnayan ni Sara Diskaya dun sa federal? Pag i-google ninyo, lumalabas na yung asawa niya ay sumanib sa Partido Federal. Naku po, malupit talaga. Ewan ko kung totoo yan. Sinasabi lang dito yan. Ayon sa tala. At ito pa pala, nabanggit din. Eto si Elizalde. Naku po, patay tayo dyan. Na naman yung pangalan. Hindi na nawala yung pangalan na yun. Malapit kay House Speaker Romualdez ay may kaugnayan sa Sunwest Construction. Naku po. Again, I am just reading the article of Roberto Tiglao. Ibig sabihin, siya po nagsabi nito. O mga abogado dyan. Nandyan na naman kayo, nakabantay. Masamang halimbawa rin ng isang proyekto sa Cannon Road. Di ba alam niyo yung Cannon Road? Pagpakit kayo ng Baguio, sa kanan yun Cannon. Cannon Road. Anak ng leve. Ay nako, joke lang. Gago! Cannon. Kaliwa isa, di ba? Cannon, kaliwa. Yun. Gago! Ayon kay Marcos, walang silbing pagpapatayo dito imbes na makaiwas sa rockfall. Ang kontraktor ay itinalaga na dating itinatagalog ng dating kongresistang Francis Cuyo na kabilang din sa Partido Federal. Gago! Ang gulo nito Ibig sabihin, yung dating kongresista na may pasimuno nung di umanong proyekto, siguro ito, ewan ko kung ito yung rock netting na sinasabi, na umabot ng 260 million, na isa rin Partido Federal. Ang Partido Federal po kasi yan po ang
tawag dito, partido ni Marcos. Oh. Ayon din kay Tiglao, ang postura ni Marcos na parang bumabagsak sa mga kontraktor ay katulad ng isang general na nagpapatay sa mga sundalo pero pagkatapos ay giniit na inosente siya at nangakong imbestigahan ng issue. Ganun daw ang sabi ni Tiglao. Tinatawag niya itong isang PR project pagkatapos na malawak ang pagbaha sa pagbubunyi sa 2024 SONA dahil sa 5,500 flood control project. Nagsimula ng ilunsad ang online listing ng DPWH at proyekto at kontratista, ngunit hindi ito naglalaman ng impormasyon tungkol sa pagmamayari ng kumpanya na bahagi ng requirement ng DPWH. Nako. Grabe, alam nyo, basahin nyo po ito. Napakahaba at actually may suggestion pa nga si dito si Tiglao na maaring gawin ni Pangulo para tanggalin si Secretary Bunuan, i-active ang investigation body tulad ng NBI para tuklasin ang ghost project, iutos sa BIR na imbestigahan ng tax liability ng mga kontratista, magtatag ng isang task force via executive order. Alam mo, kaya tama yung sinasabi ni ni Mayor Baste na ito ay isang PR stunt lang. Kasi marami siyang pwedeng gawin . Paulit-ulit na natin sinasabi yan . Malaki problema. Ang pinupuntirya mo, Marcos, yung kontraktor. Mali pa nga yung pinupuntirya mo dahil sa dami-dami ng kontraktor, may tama pa rin sa'yo. Alam mo yun? So, ibig lamang pong sabihin, wag puro daldal na kontraktor ang sisihin. May pwede kang gawin. Tanggalin si secretary para talaga maayos ang investigasyon. I-activate mo yung mga investigating body tulad ng NBI, BIR, imbestigahan ng tax liability ng mga kontratista kasi mantakin mo nakakabili ng 40 luxury cars. Magkano kaya binabayad na tax niyan? Di ba? Kung talagang seryoso ka. PR stunt lang yan. Di ba? Magtatag ng isang task force via executive order. Para tutukan ng paglinis ng katiwala. Hindi kasi kung hindi sana tinanggal ni Marcos yung PACC, di sana yan ang active na nag-iimbestiga. Tinanggal yan. Kauna-una ang pag-upo niya. Kauna-una niyang order. Tinanggal niya yan . Yung ni Greco . Di ba? Marami pa pong pag binasa niya, marami kayong maiintindihan at mapakaganda ng article na yan ni Bob. Bakit ba? Ano bang problema? Ito may isa akong papakita sa inyo ito. Panoorin niyo to. Mani ng batikos ang viral video ni Samar Governor Shari Antan na sumasayaw habang pinapaulanan ng pera. Kasabay nito, lumutang pang iba't ibang resibo ng umano'y marangyang pamumuhay ng mga opisyal na inuugnay sa maanumalyang flood control projects. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Kasabay ng pagputok sa umano'y mga anomalya sa iba't ibang flood control projects sa bansa, ang paglutang ng mga pangalang idinadawit sa kontrobersya. Kabilang dito ang DPWH First District Engineer sa Bulacan, sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Si Alcantara ay former district engineer ng ahensya, habang humalili naman sa kanya ang bagong talaga na si Hernandez. Napabalitang na-relieve at naka-floating status ngayon ang dalawa matapos ang investigasyon sa ghost project sa lalawigan na matatagpuan lang daw sa distritong hawak nila. Ngayon, nasa hot seat ang dalawa dahil usap-usapan sa social media ang tila maluhong pamumuhay nila kahit nasa salary grade 19 to 25 lang daw ang usual na sahod ng isang district engineer. Sa isang larawan, makikitang suot ni Hernandez ang isang Louis Vuitton quilted button-up shirt na nagkakahalagang 96,700 pesos. Nakitaan din siyang suot ang isang Audemars Piguet wristwatch na nasa mahigit 2 million pesos ang halaga. Si Alcantara naman nahuli sa isang larawan na suot ang isang Louis Vuitton Rivoli sneaker na nasa $1,258 ang presyo. May isang larawan din siya na suot niya ang isang Patek Philippe Nautilus watch worth 11 million pesos.
Pero hindi lang ang mga engineer ang kino-call out ngayon sa social media. Sino Kasama pa? na rin ang mga contractor at local officials Nak- na hindi nakaligtas sa pamumuna ng publiko. Mm. Isang video ni Samar Governor Shari Ann Tan ang kumakalat ngayon sa social media kung Naku saan po. makikita nagsasayaw siya Wait habang wait Ano baka ma-copyright tayo dyan sa part na yan eh. May audio eh. videos sa Samar Center Ayan na. Basta, ano lang natin. ito ng maraming netizen at tinawag pang flood control gala. Grabe. Binigyan din ng isa, wala ito sa lugar dahil napakaraming substandard na proyekto sa lugar at naghihirap na ang mga kababayan. Pero giit ni Tan, tradisyon lang daw nila ito sa probinsya. Sa text message sa Flood control gala. Ang lupit, ano? Milyonaryo News Channel, pinaliwanag ng gobernador na napupunta rin daw ang pera sa simbahan at mga barangay project. Kaya nakakalungkot anya ang pagtuligsa ng ilan sa kanilang tradisyon. Kabilang si Tan sa ruling political clan ng probinsya na ngayon ay nauugnay sa ilang mga proyekto ng JFR Construction Incorporated. Nakapagtala ito ng 18 flood control contracts worth 856 million mula 2022 hanggang 2024, ayon sa sumbong sa Pangulo Portal. Isa naman ang Eastern Visayas sa mga flood-prone areas sa bansa. Kaya base rin sa sumbong sa Pangulo website, hindi bababa sa 100 ang recorded flood control projects sa rehiyon. Marami sa mga ito, lalo na sa Leyte, Sunwest ang contractor. Sunwest? Naku po, parang sounds family ah. Isa ang Sunwest sa top 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects sa Pinakamaraming flood control project. bansa. Ang co-founder nito, si Ako Bicol Party List Naku po! Representative Zaldico. Nabanggit na naman ng pangalan mo. Lagi na lang nababanggit ang pangalan ni Saldico. Alam mo, Saldico, sumagot ka na sa media. Nakailang banggit ng media sa pangalan mo. Sagot na. Ang tagal-tagal na, ha? Wala ka pang sagot hanggang ngayon. Tinatanong ka ni Tiangco. Ngayon, ito na naman yung pangalan mo. May madadamay pang iba, tingnan mo. Kaya usap-usapan na rin ngayon ang umano'y lavish lifestyle ng mga kapamilya nito. Nako, kapamilya naman niya, lavish. Nako, ito. Sa Instagram ng kanyang pamangkin na si Claudine Ko, makikita ang travels at vlogs ng dalaga sa iba't ibang bansa. Kita rin sa isang TikTok video na galing sa vlog ni Claudine ang pagsakay ng kanyang pamilya sa isang private plane. Naku po, patay tayo dyan. Pamangkin. Agoy. Hindi ako nagsabi nito, ha, Zaldico. Sabi ko sa'yo, karma is real. Eh. Di ba? Kasi ikaw eh. Bukod pa sa Sunwest, hawak din ng pamilya Ko ang isang aircraft leasing business at nakapagtala rin sila ng 5 billion peso capital. Pati ba naman yun? Lahat na lang talaga, ha? Lagi na lang nababanggit pangalan mo. Bakit gayon? Ikaw din daw, kayo din daw, kamag-anak mo din daw to. Pagmamay-ari naman ng kapatid ni Zaldi Ko na si Christopher Ko ang High Tone Construction and Development Corp. Kapatid naman ngayon. Kanina ka... Anak ng wewe talaga. Anak ka ng wewe, Nakasama rin sa top 15 contractors na isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa agenda, Joan Ay, nako. Eto, hindi ko alam kasi. Dito kasi merong isang balita na nakablur at hindi binanggit. Pero mga anak at kamag-anak ng mga contractor. Eto ngayon, alam nyo, sa mga trending ngayon to sa social media, sa TikTok trending. Talagang binash at nag-deactivate na nga ng mga account tong mga mayayabang na to. Sabi pa nga nung iba, sige, magtatrabaho pa kami para meron pa kayong pambili ng mga bag. Magtatrabaho pa kami para talaga meron kayong kitain.
Para makabili kayo ng luho nyo, magtatrabaho pa kami. Yun ang sinasabi ng mga basher. Oh, eto, panoorin nyo. Matapos utos ng Pangulo ang lifestyle check sa mga kawani ng gobyerno, inuuna na ng netizens ang ilang content creator na kamag-anak ng mga contractor ng flood control project sa bansa. Nako. Binabalandra raw kasi nila ang marangyang pamumuhay habang problemado ang mga Pilipino sa paulit-ulit na baha. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Naka-private plane, kaliwat na ng bakasyon sa Europa at iba't ibang bansa at luxury shopping spree Naka-private na umaabot plane. sa milyon-milyong piso. Ito kaya yung binalita kaganina. Kasi ito, nakaano to eh. Oh, yan, Dior yan, Dior. Ganyan ang buhay ng ilang anak at kaanak ng contractors ng flood control projects. Inungkat ng netizens ang marangyang pamumuhay nila habang ang maraming Pilipino paulit-ulit nalulubog sa baha. Ang content creator na ito, anak ng kontraktor na kabilang sa top 15 contractors na may pinakamaraming flood control project sa bansa. Tsuhin at kapatid niya, mga kongresista. Pinapakita niya sa kanyang vlogs at social media na deleted na ngayon ang travel abroad. Oh, yan, 'di ba? Sinabi doon sa isang balita kanina pamangkin ni Zaldico. Dito sinabi naman niya may tiyuhin daw na congressman pero hindi na binanggit, no. Kayo na lang mag-connect the dots. 'Di ba? Connect niyo yung the dots. Pati ang outfits niya na milyon-milyong piso ang halaga. Ang suot niyang relo sa larawang ito nagkakahalaga lang naman ng 2.5 million pesos. Ang Grabe. 2.3 million pesos. Grabe. Pati boyfriend ng naturang content creator na yan, may connection din sa contractor ng... O pati yung boyfriend may connection sa contractor. Grabe. Maging contractor na rin kaya ako para magkaroon ako ng gayaan na na juwa ba? Di ba? Na makabili-bili ng mga gayaan-gayaan. Flood control projects. Anak siya ng isa sa mga kontraktor na may pinakamarami ring nakuhang flood control projects. Naku, anak din naman ng contractor, kaya naman pala, alam niyo, proud kayo niyan. Hindi, sa totoo lang proud kayo na hindi niya kasi ako, hindi pa ako nakadanas ng ganyan eh. Yung kumita ka nang hindi mo pinaghirapan, hindi pa ako nakadanas ng ganyan. Lahat ng negosyo ko, pinaghirapan ko talaga. Talagang hindi ka matutulog, minsan na maistorbo ka sa habang natutulog ka naman. Talagang pinaghirapan. Hindi ko pa naramdaman yung ganyan. Yung hindi mo pinaghirapan tapos ginagastos mo, di umano. Allegedly. Kasi yan ang parang sinasabi ng balita na ito eh. Oh, di ba? Na matindi yung mga anak na mga kontraktor na nakatanggap na matitinding proyekto sa Pilipinas. Oh, naku. Sinilip din ng netizens ang buhay ng isa pang vlogger. Naku, may siya na travel at shopping haul din siya. Alam mo kasi mahirap kasi dito sa mga vlogger na ito. Ito, bigyan ko kayo ng payo. Kaya ako ayoko maging ayoko maging pumasok sa politika kasi hindi ko na mabablog yung pagkain ko ng mga steak. Gagawin pang issue yun, di ba? Pagkakain ko ng mga sepods, ng mga bope. Kasi gagawin lang nilang issue yun. So sa akin, ayoko ng ganyan. At lalong-lalong hindi ako kontraktor. Wala naman akong, hindi ko yan. Never akong pumasok ng negosyo sa gobyerno. Never. Hindi ako nakipag-contract sa gobyerno. Wala talaga tayo. Malinis tayo. Ito yung mga sariling negosyo lang natin. No? Hindi ko maintindihan. Bakit ito mga mayahambog na ito, mga mayayabang? Ano ito? Kamag-anak ba kayo ni Torre? Hindi, nagtatanong lang ako. Gago! Kasi pag mga ganyang galawang hambog, ipopost pa sa social media, alam mo naman galawang Torre yan eh. Gago! O ngayon, di ba? Kaysa na sana, ang saya-saya nyo sa pagyayabang sa social media, nag-deactivate na kayo ng mga account. O di sinayang nyo yung mga followers nyo. Okay, mag-alala, abangan namin pag ibabalik nyo yung account nyo. Gago! Totoo. Hindi kasi bakit to? Again,
Kasi may kinaugnayan kayo sa gobyerno, di ba? Tatay niya, may-ari umano ng kumpanya na nasa likod ng bilyon-bilyong pisong flood control project sa Central Luzon. Habang lubog sa baha ang marami, lumulutang ang karangyaan ng kaanak ng mga kontraktor at ilang kongresista. Ang tanong ng taong bayan, tama ba ang pagparada ng yaman habang naghihirap ang sambayanan? Kinundina ng isang youth watchdog movement na Good Gov PH ang marangyang pamumuhay ng mga kaanak ng mga kontratistang ito. Nakalulungkot isipin na nakikita natin na maraming mga anak or kamag-anak. Nako, huwag kayo maniwala dyan. Mga ano yan, pag taga-UP na mga aktivista, delicates yan. Ayokong pakinggan ng bunganga mo. Dito tayo. Ano talagang mga expectations on all government officials, on all government employees, na talaga mo pong dapat we should be able to lead and live modest lives, no? So I think very important po 'yon na hindi lang ho mag-target for example on DPWH, but on each and every agency and on each and every political branch of government. Pero para kay ACT Teachers Party List Representative Nako, wag nang pakinggan yung mga hindi ko maintindihan. Itong mga media na to, yung mga komunista na ang mga ini-interview ninyo, huwag kayo nag-i-interview ng ganyan. Unless you are supporting and propagating yung mga ganyang klaseng ideolohiya, di ba? Ewan ko sa inyo, sabit-sabit din kayo minsan media no? Ito pa. Ito, papakita rin natin yung mga asan na yun. Ito. Ito, tama. Yun na yun. Okay. So, ayan na nga po mga kababayan. So, tablado po si Abante sa pahayag po ni Congressman Pulong. Sana si Congressman Abante, hindi pala Congressman, pangit palang tawag doon. Kay Abante, maglabas din siya ng ebidensya niya. Di ba? Si Pulong naglabas ng ebidensya. Maglabas ka rin ng ebidensya mo. Ha? Asa na yung flood control project na pinagawa nyo dyan sa Maynila? Pakita ka nga ng picture. Pakita ka nga ng accomplishment. Report ng DPWH. Si Baste, pinakita niya. Bakit niya pinakita? Importante yun kita niyo yung district engineer. Tanongin niyo. Ito picture. Ito video. Ito dokumento. Tapos, puntaan ninyo. Sige. Hamunan di ba gusto niyo ng hamunan? Sige, puntaan ninyo. Confident si Pulong Ang bilis sumagot. Itong si Abante, sige nga. Sumagot ka nga. Asa na yung sinasabi ni Yorme na mga proyekto niyo dyan sa Maynila? At bakit parang laging may swimming pool sa Maynila? Habang kayo ay natutulog sa mga magaganda ninyong bahay, sa mga magaganda ninyong sasakyan, at ang mga taga Maynila, lumulubog ang mga paa sa mga ihi ng daga. Hindi nyo ba naisip yun? Asa na yung project na yun? Sige nga, ikaw naman maglabas, Abante. Ikaw naman maglabas ng ebidensya mo. Naglabas na si Baste. Sige, labas mo. Tingnan natin kung may mailabas ka. Mukhang wala ka atang mailalabas di ba? Mukhang wala ka mailalabas. So, wala. Ano na lang yan? Ano mo na lang yan? Siguro, iiyak mo na lang din yan. Di ba? Gumaya ka na lang kay Chua. Na wala din. Umiiyak na lang pagka... Hindi kasi, di ba? Parang si Chua, sinasabi niya, kahul daw ng kahul si Yorme. Pero in reality, halatang halata naman na siya ang apektado. Ikaw, Abante, baka apektado ko rin sa mga nangyayari. Kasi una-una, ikaw ang unang pumiyok. Hindi naman ikaw tinutukoy ni Baste. Tapos eto ngayon, naglabas ng ebidensya si Pulong. Ikaw kaya maglalabas ng ebidensya? Alamin natin yan sa mga susunod na araw. Okay, maraming salamat po. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.